nakakaawa yung mga tao ngayon sa EDSA na talagang nagbagtas sila, lumuwas sila, talagang ayaw nila, meron ako nakita doon na pinost ni Mami, ayaw nilang umalis hanggat hindi natatapos ang mga bangag. Kasi hirap na yung taong bayan di ba? Hirap na kayo lahat. Tapos gusto lahat tayo ay what? Patahimikin. Gurgurin na lang ba tayo, mga palangga? Di ba? At itong kabobohan, itong kadyutahan ng mga Huwad Committee, lalo sa Huwad Committee, Tuwad Committee, pinapalaganap nila ang kasinungalingan patungkol sa confidential funds. Di ba, ang recent, tama ba, yung recent, nag-request itong si Joel Chua sa National Statistics Office para doon sa mga pangalan na nakalagay sa report ng Office of the Vice President na nabigyan ng pondo in relation doon sa ano man yung what do you call that? Classified na mission classified mission. Mga kababayan, hindi gumagamit ng utak, even ang mga media na paliwanagan kayo. Itong mga hinayupak na to, kaya nga tinatawag nga, sinabi na rin ni Inday yan, kaya nga intelligence funds. Kaya nga yan ay confidential. Kasi, mga kababayan, ay what? Ginagamit yung mga pondo-pondo na yan para, ang intensyon talaga niyan, para i-secure ang ating pamayanan sa mga masasamang elemento. Katulad ni Lisa Tanas, di ba nga, so broad daylight, bukas na bukas sila, na talagang kahit kidnapper, kawatan, hindi nyo pa rin sila, what? Hindi pa rin kayo lahat nag-aalsa. Yung pondo na yan, may kinalaman, kaya confidential yan, meron niyang kinalaman sa national security, sa seguridad ng mga komunidad na nasasakupan. Putang ina, kaya nga confidential fund Paulit-ulit na lang tayo, nakakapagod na, pero dapat di tayo mapagod kasi kailangan nating mabuwag ang mga mafia. Sino ba number 1 na may access sa confidential fund? Di ba Office of the President siya ang may control lahat? Ang sabi ko nga, very selective. Kung ipapa-request ni Joel yung buwaka ng part ng committee mga Huwad, sumulat dito sa National Statistics Office para kunin ang birth certificate, marriage contract, kung ano-ano, mga vital information ng mga nakalagay doon sa report ng Office of the Vice President. Bakit ang Office of the Bangag ayaw kuhaan ng mga report na ganito? Bakit ayaw nyo busisiin lahat kung paano ginastos? Kasi gusto nyong, kumbaga binaliktad nyo na yung batas Yung confidential, gusto nyo na open, broad daylight. Dapat hindi kayo selective. Dapat pantay-pantay. Dapat palabasin nyo rin, i-audit nyo rin ang ginastos na bilyon-bilyon ng Office of the Bangag. Di ba? Kasi what? Ano sabihin? Di ba ginagamit naman lahat yan for national security, intelligence gathering, chuchu-chuchu, mga confidential activities? What's the point? Nakunin ang mga information ng mga tao, ng mga nakasulat doon, na mga alias lang yung mga yun. For sure, mga alias na yun. Kaya nga confidential dahil ang mga informer, pinoprotektahan mo ang kanyang identity. Sino pa ngayon ang magbibigay ng information sa inyo kung iburag-rag ninyo sa buong kalupaan ng magulong mundong ito? Tingnan mo ko, yung mga puting ahas ko. Binurag-rag ko ba doon sa kaso ko? Mga kababayan, doon sa unang case ko na na-dismiss, 1, 2, meron akong 2 John Doe informer. Dito sa Amerika na honor yon. Yung John Doe na yon, ibig sabihin, hindi na ilabas yung kanilang pangalan publicly sa case ko kasi pinrotektahan sila ng batas. May proteksyon ang batas. Hindi lang sa Amerika.
kundi sa Pilipinas. Yan sa mga confidential fund na yan, na kailangan protektahan mo itong informer na ito kung gusto niyang o ayaw niyang lumabas, pero sumumpa siya. Di ba sinabi ko na sa inyo, yung dalawang John Doe ko, actually, na doon sa unang kaso ko na na-dismiss, sumumpa sila sa confidential attorney. Na ako, si Juan de la Cruz, ako ay nanunumpa ng aking sinasalaysay ay pawang katotohanan, may personal knowledge ako, Sumumpa. Okay? Hindi na-expose ang kanilang pangalan. Tapos ito mga buwaka ng inang ito, confidential, confidential intelligence o confidential gathering, and then yung mga pangalan ng mga tao doon, anong gagawin nila? Ibuyang-yang? Tama ba yon? Tapos yung confidential fund ng office ng bangag, itatago nyo na lang forever at wala kayong pakialam, ayaw nyo imbestigahan? Di ba? Kaya nga sabi nga ni Inday di ba? Kaya nga confidential fund yan at marami pa nagsabi mga abogado. Dahil what do you call it? Mayroong kinalaman, okay, sa mga confidential what do you call it? National security or seguridad. Tapos buyang-yangin ninyo. Kung ganun nga, paulit-ulit na lang sinasabi namin, Department of what? Of National Defense. Diba? AFP. Di ibuyang-yang nyo na lahat ng mga pangalan ng mga informant. Buwaka ng GNMS, yung ginurgor nga dyan na lawyer at yung lawyer and si Escalano, di ba? Escalano ba yon? Lawyer na ginurgor sa loob ng Camp Aguinaldo. Hindi nyo maimbestigahan kung sino ang gumurgor dyan. Kung ganyan pala ang reasoning ng mga bangag sa Kongreso, ilabas yun na, DND, DILG, AFP, kung sino yung mga pinagbabayaran na yan, di ba, para makita na ng buong mundo kung paano natin, ano yung ways natin sa pagko-conduct ng mga classified information. Kunin nyo lahat ng birth certificate nila sa National Statistics Office. Ang DILG kay Benhor Ngiwi, ayaw nyong ipakuha? Yang PNP kay Marvel, na okay lang paggamit ng pulburon o ng shab-shab. Okay lang, pangpadagdag lang yan ng oras. Hindi yan mga adik, chuchu-chuchu. Buwaka ng GNMS. Bakit hindi nyo ipahalongkat lahat yan? Ang kanilang confidential fund. Ulit-ulitin na natin, Department of Justice, NBI, Bureau of Customs, DFA na kasabwat ni Lisa, lahat naman yan kasabwat ni Lisa, na nag-kidnap siya ng mga bata sa Turkey. Ipakita ninyo kung magkano ang nagastos ng DFA nung nakipagsabwatan kay Lisa Tanas at kay Bangang Jr. nung kinidnap nila ang dalawang bata mula sa Turkey. Yan ang imbestigahan ninyo. Yung Philippine Coast Guard, mga palangga. Tignan ninyo kung magkano ang mga, my God, ang bobobo ng mga buwaka ng GNMS na ito. Kung gusto nyo talaga transparency, na sinasabi nyo na ang departamento ni Sara Duterte ay ganito, ganire. Bakit si Sara lang? Mga kababayan, bakit si Sara lang? Sabi ni Oscar Loyaga, hindi alam ang confidential fund. Okay, na-heat stroke daw si Tambaloslos. Trollbuster, thank you palangga. Natin alam, di pa yan na, di good kung totoo man yan. Lahat yan, mga kababayan, may confidential funds, yung mga nabanggit natin. Kaya nga ang INC nagsalita at iba pang mga religious group. Kung nanonood kayo, mga kaparian, magising-gising kayo. Nag-aral kayo kung ano-anong inaral nyo, di ba? Theology, ano ba inaaral ng mga pari bago magpari? Sa dami ng mga ahensya ng gobyerno, selective ang ginagawa kay Sara Duterte kasi ang target nila, alisin sa political arena ang mga Duterte kasi masyado nga namang malakas ang kanilang alindog ni Inday. 32 million votes. And ngayon, 32 million. And now ngayon, kita mo naman, rockstar na rockstar pa rin ang Pangulong Duterte kahit saan siya magpunta. Kung gusto nilang sinasabi nila na dapat may transparency, chuchu, accountability, i-audit nyo lahat, mga puking ina nyo. Unahin nyo ang vice president, ang president, unahin nyo ang DOJ.
I-audit nyo kung magkano naggastos ni Bonjing. Oh, lumabas na ba si Bonjing? Para na ospital na naman yata si Boying. Ilabas mo kung bang ang ginastos ni Boying Remulla sa kanyang pagpapagamot kung galing sa pera ng bayan. Di ba? Si Sara lang, of all the, ano tawag dito? Ahensya ng gobyerno, mga pabalangga, si Sara lang. Ha? Selective. Kung gusto niyo scrutinize, isa-isahin. Panginan nyo, isa-isahin nyo lahat. At unahin nyo uli ang presidenteng bangag.